Ito na yung okra. Nakapaghalaw na kami ng mga ilang piraso. May mga bunga na. Kaya lang talagang maraming halos nangalahati. So iniisip ko kung ayan, may bunga na sila ganyang kaliliit. Sayang naman, ano pa naman ang okra ngayon, 80 ang kilo. So siguro kahit yung natira na yun, alagaan na namin. So nagpabili ko ng pataba para malagyan, tapos papakalabaw natin sa pagitan. Ito okay pa naman to kaya lang yung gawi dun talagang na wipe out sa tubig ng irrigation. Pero hindi ito okay naman. Tapos siguro plano ko dito palalagyan ko ng total patag-araw naman, baka palagyan na natin ng talong itong darating na tag-araw. Tapos nagpabili na rin ako ng pataba para dito sa mais, 4 na kaban, tapos patutubigan. Ayan, magpapatubig tayo. Wala nang tubig yung irrigation. Ang ganda ng tubo. 4 na kaban dyan. Tapos dito 2 or 1.5. Tayin ko lang sila. Ito kasing irrigation namin dito, pag tag-araw, totaling wala talaga, hindi dumarating lang yan pagka maulan. Pag hindi kailangan. So iniisip ko kung gagastusan pa natin tong okra or papalitan ko na. Pero nangihinayang ako, maganda presyo ng okra ngayon siguro pagbibigyan pa natin, alagaan pa natin ng mga ilang crop, ilang pitas, makuha lang natin yung puhunan. So pwede na natin palitan. Kasi okay sana yan kung tubo lahat. So marami talagang maraming namatay. So, siguro ganun na nga lang, kukuha na lang tayo ng puhunan para sa susunod na tatanim natin, talong. Tapos taas lang natin yung tudling para daling magpatubig. So tara sa bagong sikat, bibili pa tayong ulam. Hindi ko na sila mahihintay kasi namalengke din daw sila. So baka mamayang hapon na sila maglagay ng pataba. Ito adobo na lang tayong nenok tsaka atay balon-balunan. Saan pwede rin ko? Bigyan na 7. 7. Okay na. Maghahalaw ulit tayo ng malaki para hindi sila gumulang. Yun para magtuloy-tuloy yung bunga nila.
Dito kay Henyo marami-rami. Henyo. At syempre may maraming bunga. I-spray tayo mamaya. Yo, ito pala aratilis oh. Oo, lipat natin doon sa paglalagyan natin ng kubo. Mabilis lang yan eh. Sira. Ganda na ito. Tingnan natin yung mga sira. Kasya ba dun nyo? Ano nilagay? Kalahati sira. So mag-a-adjust tayo ng pag-spray. Siguro magti 3 times a week tayo kaysa sa twice a week. Maraming naninira eh. Ayan, ang dami sira oh. Oh, kain tayo de. Adobe. Ayan, paborito ko. Ano, atay.
Yung napansin ko sa yung ilang araw na ulan, yan ang naging resulta sa dahon ng ano, ng talong. Nilaw siya. Maano yung ulan na yun, sobrang acid siguro. Ayun o, kung mapapansin nyo, medyo nawala yung pagka-berde ng dahon nila. Kailangan natin ng ano, ng fungicide. Tsaka ano, foliar. Mamaya palagyan natin ng foliar. Hindi ito sa kabila, hindi pa siya masyadong ano, naglalabas ng bunga. By January na siguro tayo makakapagalaw dyan. Yun o, maraming nanilaw na dahon. Wala pa siyang masyadong bunga, oh. Puro bulaklak pa lang. Meron pang ilan pa, isang piraso. Pag nagsabayan na, medyo ano na yung mga harvest natin. Marai-rai na by January. Ito guys, pakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit namin sa talong. Meron kaming gold foliar, perfecta yun. Meron kaming alica, meron kaming Solomon, Vindex, tapos Lanet. Marami pa yan eh. Meron kaming iba't ibang klaseng foliar, tsaka tawag nito yung fungicide kaya ng Ditain. Yan, ginagamit namin sa gulay. Meron pa doon sa farm 1 eh. Marami din kaming gamot doon para sa okra. Pero hindi sa ngayon maliliit pa lang na may okra, hindi pa masyadong nagamit yung iba. Yung iba nga doon hindi pa nabuksan. So pwede tayong kumuha doon ng fungicide. Meron ako nakitang alateris kanina dito eh. Aratilis or alateris? Whatever. Itanim natin doon sa ano, maglalagyan natin ng kubo. Ito mabilis lang to eh, buwan lang malaki na to eh. Kasi
6 months pwede nang makagawa ng lilim. Pero syempre kailangan yung ano lang, ayan, yung tulad yan, pwede yan. Itong isa na to, ito try natin kung mailipat natin. Medyo malaki na kasi siya eh. Ayan yung pwede yan. Excuse. Parang ugat lang yata yan eh. Palay mo, ugat lang ano. Eri puno niya oh. Subukan mo nga palay. Ugat lang ano. Oy. Ay. Oh, ugat nga. Hindi pwede yan yun. Ere na lang. Ay, malaki na. Puno din. Oo. Pinagputulan. Hindi rin po pwede kasi nagtanim na ako ng ganyan. Tumubo siya pero hindi siya lumaki. Trek, nakapagtanim ka na dito? Wala pa yan, kinuha ko pala, nararo ko pala. Tatanim si Patrick ng ano dito eh, mais eh. Inararo mo na. Mabilis lang kasi yung mais na puti, kahit pang ulam o merienda. Puti, oo. Ano lang yan, set kalahating buwan. Ito, pwede rin to. Pwede rin dito. Nalis ko na yung mga talong dito kahapon eh. Wala, hindi namumunga eh. Ayan o. Inahanap yung isang pusa. Ba't daw isa na lang yung pusa? Eh, naligaw po yung isang pusa namin. Sumama kay Bing nung may binili. Tindahan niya. Oo, may binili sa tindahan. Hindi napansin ni Bing. Nasa likuran niya. Ayun, hindi na nakabalik. Sino ba yung sumama na? Si Pade. Nako, wala na pala si Pade. Si Chona na tira. Hindi na kasi. Ay, Chona. Saan na kaya nakarating si Kahe nyo? Naghahanap ng aratilis. Ayun, may nakita oh. Yo! Tinanim mo na. Hindi dyan, teka. Yan, sa gawi dyan. Para kahit lumipat yung araw doon, sisikat dito, lulubog doon. Nakakapagtaka nga dito. Yung araw wala sa gitna. Nandito siya sa gilid. Pag alas 12 ng tanghali, andito siya. Yung anino mo, mahaba pa rin. Nandito sa gawing kaliwa. Kaya nagtataka ako bakit, di ba dapat pagka 12 o'clock sakto, parang halos katapat mo na yung anino mo.
Naisip ko tong kanal na to, bakante, lagyan ko kaya ng balag sa gitna. Di ba? Kahit lagyan lang natin ng upo, pipino o patola para meron tayo sari-saring gulay na pang konsumo. Pwede, no? Ayos. Sayang yan eh. Oh. Isang kumbaga dalawang tudling yan, tapos lalagyan mo ng ano sa gitna, balag. Pwede. Meron pa naman tayo sobrang mga bukawi doon, mga buko. Baka makapagtayo na tayo bukas. Naalis lang namin yung ito kasi nung nakaraan nagtayo kami sa San Carlos, hindi namin naalis itong mga to. Hirap bunutin, hirap siyang bunutin. Kailangan alisin natin kasi magagamit pa natin yan eh, lalo na't mga puno yan. Nga lang yung gulo ko bumigay na oh. Yung nakakuha kami ng puluhan dito eh, napatuyo lang namin. Ayan, yung mga ilang linggo pa tuyo na to. Pero ito yung favorite ko, yung gusto ko, nakahulma. Ayoko kasi nung masyadong mahaba yung handle ng gulok, kasi pag tinataga mo tumatama na yun dito. Pag mahaba ito tama lang. Siguro ito mga nasa 80 piraso na. Papasok dyan yung 140 na puno. Dito, kabila, tsaka magkabilang gilid. Tapos sa gitna, bukawi na. Yan ang tamang oras para mag-spray. Ayan, lubog na yung araw. O kaya, madaling araw. So bukas bibili na ako ng buto, siguro 4 na lata, kasi meron kaming sobrang isang lata dito yung maliit. Kasi bababad namin bukas, baka makapagtanim tayo ng Saturday, December 30, bago tayo magbakasyon ulit. Bakasyon ng 2 araw. At least lulusong tayo ng ados, baka sakaling tubo na yung ampalaya. Tapos tsaka natin na unti-untiin yung balag nun habang tumutubo sila. Pero bukas pwede na tayong mag-umpisang magtayo ng balag, mga poste.
Bali ano lang siguro to, 3 karga. Ay 4, 5, 6 na karga. Dati itong dalawa na to, 2 karga lang. Ngayon 6 na. Yan ko sinasabi guys, yung ano, power spray. Kung may power spray kang ganun, siguro ba bibili din tayo nun, yung ano, gaya nung sinasuggest nyo, yung bibinamo, alisin na lang namin yung motor kasi ko-convert namin yung isang robin dito. Yan, titimplahan natin yan, diretso na, spray lang. Isang taga spray, isang or 2 taga hila nung hose. Mabilisan, lalo na dito sa Ampalaya, importante yun. Makakabili din tayo no pagka okay na yung Ampalaya, malalaki na. Pero syempre pag bagong tanim, hindi pa tayo gagamit nun kasi malakas ang pressure nun. Kailangan yung mahina lang kagaya niya. So dito na lang yung vlog natin guys. Kita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat.